Ito mga kababayan, itong si BBM dumalaw dito sa puntod ng kanyang tatay dito sa libingan ng mga bayani mga kababayan. Ito po, pagkagaling niya ng APEC meeting, dumiretso na upang magdasal dito sa kanyang tatay na kung saan ipinagdadasal niya po yung ating bansa mga kababayan. Na kung paano niya ibabalik yung perang nawala dito sa bansa natin. At kung paano niya ipapakulong yung mga kawatan na kung saan nagnakaw ng mga pondo ng bayan natin mga kababayan, no? Pero bago natin pag-usapan itong si BBM mga kababayan, huwag niyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood naman ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Sino ba ang nagpalibing dyan sa tatay ni BBM mga kababayan, di ba? Itong si Tatay Digong, di ba? Hindi na lang siya nahihiya, no? Tapos ito pa yung mukhang ipapalit niya kay Tatay Digong na ipakulong si Tatay Digong dun sa Dahig mga kababayan despite na siya yung nagpalibing dito sa tatay niya. Siya lang yung presidente na nakapagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos mga kababayan. Ano naman ang pumasok sa isip ni BBM mga kababayan na kung ito pa yung ipapalit niya dito kay Tatay Digong na kung sino na nga yung nagpalibing, siya pa yung nagpakulong dito kay Tatay Digong natin mga kababayan, no? Antindi naman, anong nangyari? Ano kaya naisip nito? Ano kaya nakain? Hindi ka na lang nahiya dito kay Tatay Digong at nagbigay ng respeto na kung saan pinakulong mo. Na kung siya pa yung tumulong sa'yo para maging presidente ka, na yan ang pangarap sa'yo ng tatay mo. Sa tingin mo ba maganda yung ginawa mo? Hindi mo ba inisip na ito yung lalong makapagpapalakas dito sa mga Duterte? Yung pagpapakulong mo kay Tatay Digong? Alam mo kasi, natatakot kasi kayo na balikan kayo kapag nanalo itong si VP Sara. Yan ang katotohanan. Na gusto nyong impeach para hindi ho siya makatakbo na bilang presidente. Kaya ganun na lang yung pagtrato nyo dito kay VP Sara. Alam nyo, manong PBBM, itong si VP Sara lang ang may kakayahan na linisin yung korupsyon dito sa Pilipinas. Yan ho ang tandaan ninyo. Dahil dito sa administrasyon mo, lalo ho tayong lumubog yung bansa natin, lalong lumaki yung mga utang natin. At saka lalong yung pakikitungo nyo dito sa ASEAN hindi ho maganda dahil yung mga bansang mga kasama natin dito sa ASEAN, maayos yung kanilang mga samahan. Na kung saan tayo pa ay nagmamalaki dito sa China. Tignan mo yung mga ibang bansa dyan na mga masenso, yung katulad mga Vietnam, yung mga Cambodia, Thailand. Dito sila dumikit sa China. Yan ang ginawa nila kasi alam nila itong China malakas yung kanilang mga trade business kaya dito sila nagdidikit. Tignan mo tuloy yung mga pambubuli nila. Na kung saan yung mga mangingisda hindi sila makapangisda ng maayos dahil yung mga Chinese Coast Guard binobomba sila ng mga water cannon. Kasi kung nakipagkaibigan ka lang dito sa bansang China, hindi ho mangyari ang mga pambubuli nila dito sa bansa natin. Pero wag ho tayong mag-alala mga kababayan, 2028 kapag si VP Inday Sara ang naging presidente natin, iyang mga corruption na yan, lilinisin niya itong mga corruption na yan mga kababayan. Sigurado ho yan. Yung bansa natin uunlad dito kay VP Sara mga kababayan. O heto, panoorin naman natin tong susunod na video na to na kung saan itong si Secretary Vince very confident na nagsalita na marami daw mapapakulong ngayong Pasko mga kababayan. Heto na po tayo, tumulak na po tayo sa video na to. Nako po mga kababayan, heto panoorin natin tong si Vince Dizon na itong sa sinabi niya na very confident na marami daw makukulong ngayong Pasko. Nako po, heto na po, panoorin na po natin, wag na ho nating patagalin. Ang sabi ng Pangulo natin, kailangan bilisan na natin ang pananagot ng mga dapat managot. Nako po. Kaya nga, makikita nyo ngayon lahat ng mga ahensya from ICI to the Department of Justice, to the Ombudsman, all other agencies, NBI, Solgen, AMLAC, no, everyone is all working together, kasama ang DPWH, para panagutin lahat ng mga dapat managot. At sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin nung September 13, malapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No?
At Pinagluloko na naman tayo ng mga to, mga kababayan. Tingin nyo, naniniwala na tayo dito. Diyos ko po, ilang buwan na po to, magpapasko na nga, malapit nang matapos tong 2025, no, mga kababayan. Pero ito, wala pa rin silang napapakulong. Diyos ko po, ito nga lang si Saldi ko. Hindi nila kayang mapauwi. Ito pa kaya magpakulong sila. Ito, sino yung ipapakulong nila? Yung mga sapsap, yung mga maliliit na isda. Asan na si yung mastermind dyan? Itong si Romualdez, yan ang dapat ang ipatawag nila para marinig natin yung kanyang pahayag. At itong si Saldico, nako, binubudol na naman tayo ng mga to, mga kababayan, no? Maliwanag na maliwanag, katatapos lang ng undas. Ito, binobola na naman tayo ng mga administrasyon ni BBM, mga kababayan. Ituloy ho natin yung pakinggan ulit natin yung pahayag ni Secretary Vince Dizon. Ang DPWH para panagutin lahat ng mga dapat managot. At sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin nung September 13, magapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Dahil nga, nagmadali tayong mag-file ng kaso. To date, I think there are roughly about 4 cases already filed with the Ombudsman. Yung Bulacan, na unang final natin, na 26 na katao, kasama yung 20 taga-DPWH at 6 na kontratista, kasama ang mga Diskaya, ang Wawaw, ang Sims, etc. Yung kaso sa Mindoro, no, involving former Congressman Zaldico at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation, kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya at may kasama ding mga bagong DPWH personnel. Yung kaso sa La Union, involving Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Benji Magalong at sinabi na rin ng ating ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap, no? At iba pang mga opisyal ng DPWH, ibang opisyal na naman yon. At yung sa Davao Occidental na St. Timothy ng mga Diskaya ulit na binid out noong 2021 at binayaran ng buo noong 2022 kahit na wala man lang anino ng proyektong nandun. Kasama nung mga taga-DPWH yun, kasama nung district engineer doon na si Larete, no, na pasintabi na nga po at medyo namura ko on live television dahil doon sa nangyari noon. No, doon sa sagot na binigay niya sa akin na binayaran niya si St. Timothy kasi daw nangako sa kanya na tatapusin naman daw. Pero obviously, hindi naman ginawa. No? At ngayon ngang sigang Agosto nagsimula ng trabaho noon. So, 4 na kaso yon. No? Hindi pa dyan binibilang yung mga fraud audit referrals ng COA na I think umabot na ng 17, if I'm not mistaken. COA is 9. And then, meron pang mga iba, no, na mga kaso. So, talagang binibigisan natin ito, no, ayon sa utos ng Pangulo, na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. Eto mga kababayan, gumagalaw na yung mga galamay ni BBM na kung saan magpapakulong na daw sila. Yung kung saan yung sinampa nila dito sa ombudsman, yun ang unang sisikasuhin nila mga kababayan. Paano po yan? Hindi pa rin kumbinsido, ano? Yung mga ginakaso nila, wala ho talaga dyan yung talagang main purpose natin na kung tawagin yung buhaya talaga Na alam nyo na yung tinutukoy natin mga kababayan. Yan lang, kawawa lang yung mga kinasuhan nila dahil sila yung mga dawit lang naman yung mga yan Kumbaga, sila lang yung mga trolls nila. Yung talagang mastermind talaga, yung hindi pa natin na
na naririnig sa kanila, mga kababayan. Yan yung mga defense mechanism na ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan, no? Ayan po, talagang nagsasalita lang sila dito na pinapakita lang nila dito sa ating mga kababayang Pilipino na meron ho silang ginagawa. Yan yung mga trabaho ng mga BBM administration, mga kababayan, yung mga mamemerwiso sila kung sino yung mga taong na damay lang dito, yung kanilang kinasuhan. Hindi nila kinasuhan talaga yung talagang mastermind. Nasaan yung mga mastermind dito? Yung isa, pinakawalan nila. Yung isa, nagtatago. Nandyan lang sa tabi-tabi. Yun talaga dapat ang kailangan nating, o kaya ipatawag man lang nila para naman medyo maganda naman tong kaso, yung kahinatnan ng kasong to. Di ba mga kababayan? Nako po, Diyos ko, alam na natin to. Alam na natin yung mga galawan nila. Siyempre, one step forward sila lagi. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibigangin natin at mafa-file na itong mga kasong to, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. So, ongoing tayo dyan. At marami pa tayong mga ifa-file na kaso. Tuloy-tuloy yan. I think this week, meron tayong inaasahang ifa-file na kaso ulit sa ombudsman. I think 1 to 2 cases ang ifa-file natin this week. Hindi ko na muna pangungunahan yung ICI, pero makakaasa kayo within the week meron na namang bagong mga kasong ifa-file tayo. At tuloy-tuloy yan every week na magfa-file tayo ng kaso. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin ma-file ng kaso ang lahat ng dapat managot. Balikan ko lang yung na-mention mo kanina, may mga magpapasko sa kulungan. How confident are we dun sa kalakas yung kaso natin laban sa mga contractor ng Ghost Project? And ilan, sa tingin nyo, ilan yung posibleng mga personalities na mapakulong natin bago matapos yung taon? Very, very confident. Kasi nga, dahil most of them Ghost Project, simple lang naman yun eh. May proyekto dapat. Ayan. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Binayaran mo ng buo, tapos walang ginawa. Di ba? Sabi nga yung district engineer, di ba? Binayaran ko po kasi nangako po, natatapusin po. Pwede ba yun? So very clear yun. And we're very, very confident na kulong to mga to. And nagsabi na rin ng ombudsman, nagsabi na rin ng DOJ, maraming magpapasko sa kulungan. As for the number, well, pwede mo naman natin i-compute yun eh. Yung sa Bulacan, 26 yun. Yung sa yung sa Mindoro, siguro, ilan yun? Mga labing lima ata yun. Yung sa La Union, baka mga 48 ang total, no? Pero hindi pa kasama si La Union nata doon. Ay, si Mindoro doon. DPWH pa lang pala yun. 48 na yun. 48 na yun. DPWH pa lang yun. Ayos. Siyempre, may mga contractor pa. Okay. Convincing. Sir, So, definitely, may higit 50 yan. Baka, convincing, baka mga 60 siguro ang estimate ko. Thank you, Sec. Sir Lawrence po ulit. 60 yung tingin ko, mabilis naman yung mga kasong yan eh. Yan. Sir, baka matanong lang, baka masagot nyo rin. Baka may politiko na kasama dito, sir, sa mga makakasuhan. Ayoko munang pangunahan ang ombudsman. Pero may mga politiko nang nakasuhan. Kamukha ni former Congressman Zaldico. Nakasuhan yon. Meron na rin mga ibang politikong na-mention. Tulad ni Congressman Eric Yap on the La Union case sa Silver Wolves. Although wala pang kaso yung kay Congressman Yap, pero na-mention na siya as person of interest. Ayan, mga kababayan, nakakita nyo naman yung pananalita ni Vince Dizon. Nako, parang natatakot siya, mga kababayan, no? Na talagang nag-iingat siya sa mga sinasabi niya. Na alam natin itong si Zaldico, kahit susuhan nila yan, talagang kasama na talaga yan sa mga magnanakaw ng ating pera ng taong bayan. Pero meron pang isa, yung pinsan ni BBM, mga kababayan.
Yan si Romualdez. Yan talaga yung mastermind nila talaga yan. Na ayaw lang nilang sabihin na kung saan nakikita nyo naman yung mga body language niya kung paano siya magsalita na talagang meron silang pinagtatakpan dito mga kababayan. Ito yung mga pinakulong nila. Diyos ko, mga malilit lang na to na isda mga kababayan. For sure. Hindi naman tayo baguhan dito para linlangin ng mga administrasyon ni BBM mga kababayan. Diyos ko, yung mga kakasuhan nila, mamantakin ninyo, mga milyon-milyon lang ang ninakaw ng mga yan. Sabihin mo na lang, 300 million, 400 million. Yung ninakaw nila Romualdez, ang daming nagtestigo. Yung sinabi ni Gutesa, itong si Romualdez, mga kababayan. Yung mga dinadala nila na pera na mali-maleta na bilyo-bilyon. Yun ang dapat ibalik nila. Yun ang dapat unahin nila. Hindi itong mga malilit na tao na lang na to. Na ito, given na to, kasama na talaga to sa mga kasuhan. Ang gusto lang talaga natin, yung point natin dito, yung talagang yung mastermind dito na alam na ng taong bayan. Talagang umpisan na talaga nila. Dahil alam nila itong mga kababayan nating mga Pilipino ay magkakaroon talaga ng mga malalaking protesta. O kaya itong buwan na to pala mga kababayan. Kasi alam nila na hindi pa nila sinasabi yung mga katotohanan na nililihis lang ho nila. Binibigay yung mga lead na kung sino yung mastermind dito. Ang kinakasuhan lang nila, ito, mga tactics lang ng mga to mga kababayan. Halatadong niluluto lang nila to. Ito pinapakita lang nila sa taong bayan para hindi ho sila mapagbuntunan ng mga social media at saka yung mga iba't ibang bansa. Pinapakita lang nila na may ginagawa sila para naman hindi sila nagmumukhang eng-eng mga kababayan, di ba? Ito, abangan na lang ho natin mga kababayan yung mga susunod na itong mga linggo kung ano talaga, kung totoo ang sinasabi nila. Basta tayo, alam natin yung totoo. Pero hindi naman ho tayo tumitigil mga kababayan dito sa karapatan na pinagnakawan. Dahil ang pinaglalaban ho natin dito, yung pera natin, yung mga pinaghirapan natin, yung mga kinakaltas yung mga tax na kinakaltas sa ating pinagtatrabahuan, yun ho ang pinaglalaban natin mga kababayan. So abangan na lang ho natin yung mga sinabi nila, yung mga kuro-kuro na sinabi nila mga kababayan, no? O hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe tong videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-iingat po kayo palagi. News that matters and God bless.